truly nga mga kapatid, na sino mang maniniwala o mananampalataya sa ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Sabi nga dito, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, Diyos Ama sa sanlibutan. Sabi nga niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Napakasarap mga kapatid ng pangako na ito ng Panginoon. Tunay na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi pang walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Ito ang uri o yung pag-ibig na iniaalay sa atin ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na yung pagmamahal ng Diyos ay may hangganan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Hindi siya tumitingin sa ating mga kahinaan, hindi siya tumitingin sa ating mga kasalanan, at hindi niya tinitingnan kung sino tayo. Ang tinitingnan ng Lord sa atin ay ang kanyang pagkalikha sa atin. Kaya nga ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay at dalisay, kung kaya naman mga kapatid. This is the reasons why na sinend niya ang kanyang bugtong na anak o only son na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nakikita ng Panginoon, ano nga ba ang nangyayari sa sanlibutan? Samantalang nilikha ng Diyos ang langit at lupa na napakaganda. Diba, paradise ang paglikha ni Lord ng heaven and earth. Pero the time na dumating yung kasalanan, ang lahat ng tao ay nagkasala. Sabi nga, nakikita ng Panginoon na walang matuwid, wala kahit isa. Yan ang sabi sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. There is no one righteous, not even one. Ibig sabihin, wala talagang makita ang Panginoon kahit na nag-iisa man lang. Kaya nga ang Panginoon ay hindi ibig sabihin na nagkasala ng tao ay kinalimutan na niya. Ang Panginoon nung nagkasala ang tao, mas lalong nababagbag ang kanyang kalooban. Iniisip ng Panginoon kung paano niya maipahayag sa bawat isa sa atin ang kanyang pag-ibig. Sapagkat ang nakikita ng Lord sa sanlibutan ay ang kasalanan na siyang sumisira sa buhay ng isang tao na ang buhay natin ay mahalaga sa Panginoon. Masterpiece tayo ng Lord. Nilikha tayo ng Lord ng sarili niyang kamay. Hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kagaya ng langit at lupa, ng tubig at mga dagat, lahat ng nilalang sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan. Pero ang tao ay hinugis ng Diyos ng sarili niyang mga kamay.